Alright, tara, alamin natin, mire-reviewin tayong ola ngayon na hindi 7 days. At buo po ninyong matatanggap yung pera na in-offer sa inyo. At in just 5 minutes, dumidiretso siya sa GCash ninyo. As in, legit, hindi siya nag-reject sa akin kahit na marami akong ola dito sa aking phone. Talagang binigyan niya ako at kung ano yung offer, yun din nabigay. Tara at alamin natin kung ano ang ola na ito. Alright, welcome back dito sa ating channel, Sir Johnny 2.0. Muli, magre-review tayo ng isang ola na hindi 7 days at buo ninyong matatanggap. At hindi tayo kwentong barbero dito sa ating channel. So, dahil doon, sana nagsusubscribe po kayo para sa mga ganitong klase ng mga ola review na legit at honest. At talagang ating sinusubukan, kaya nagkakabaon-baon tayo sa utang. So, pakilike, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga review ng mga ola na talagang sinusubukan at hindi kwentong barbero lamang. Sinubukan natin ngayon ay ang FT Lending. Okay. Legit siya na SEC registered po. Pero as long as I may do my research, hindi po siya kasama sa submitting at accessing entities ng CIC. Pero registered lang siya sa SEC. Okay. Welcome to FT Lending ngayon. Okay. And then confirm and start to use FT Lending contacts, phone number, personal information, kailangan nyo i-provide sa kanila at i-access niya lahat yung mga dapat niyang i-access sa inyo. Katulad ng SMS at yung mga installed applications, sisilipin po kasi niya lahat kung ano yung mga apps na nasa cellphone ninyo. At kung mag-agree po kayo, enter FT Lending. Ayan na po. So, ayan, meron siya maximum revolving credit limit na 30,000 pesos po. Login. Okay, nakapag-login na po tayo. And then, purpose of loan, marami siyang tinatanong kung para saan mo gagamitin. Business startup, business development, business split, or other business use. Napakarami po. Then, pili lang po kayo ng isa ron. Kung ano man yung gusto nyo. Then, education level. Syempre, high school lang po. At hindi pa natapos. And then, the address. Yan. Pili lang po ninyo yung mga kailangan niya dyan. Takpang ko lang, baka makita niyo yung mga pangalan ko. Mga pangalan, mga address din. So, takpan ko na siya yan. Tapos, email address, takpan ko na lang din. The status of residency nyo, kung saan kayo nakatira. Then, the status of loans in other apps. Meron ako binigay na na 5 na ola lang dyan. Pero, hindi naman ako sigurado kasi kung ma-approve ako o hindi. Kasi, syempre, sinusubukan ko lang kung magbibigay o hindi kahit may mga utang ka sa ibang ola. Pero dahil hindi siya accessing entities, ay maaaring yun ang dahilan. Pero nasilip naman niya yung aking cellphone na maraming ola. Okay? Installed application permission. Okay. I-agree nyo kung gusto nyo. Okay? Kasi alam niyo naman kapag di nyo in-agree, hindi kayo tutuloy doon sa mga next step kung paano yung proseso niya ng pagpapautang. Yan, SMS permission. Tinisilip din po niya kung ano yung mga text na nare-receive ninyo dyan sa inyong text apps ninyo. Okay? Silip niya kung may mga transaksyon kayo na dumarating, may mga kausap kayo, o kung ano man yung mga OTP. Kaya medyo iwasan niyo mag-save ng mga dyan, ng mga OTP na hindi dapat. Ingatan niyo po yun. Then, work info, fill in your work information which is used to evaluate your loan amount. Siyempre, 15 years katapusan at ako'y halos 10 taon na sa aking kumpanya pinapasukan dito sa Valenzuela. Okay? And then, for credit verification purposes only, contact niya ay may loan siyang kukuning 5 contact reference sa ating cellphone na ibibigay natin sa kanila. And then, hihingi po siya ng ID. Ito po yung your information will be used for application and credit assessment. Siyempre, ID number ko at kung ano man yung aking pinorward ay ang UMID ID. And then, ito po yung nangyari. In review, the review process will be complete within 5 minutes. Then marami pa siyang sinabi rito, select your loan amount, choose your payment plan, receive your funds, and then after a while, titingnan nyo, sigilipin nyo kasi maglalagay kayo ng withdraw methods kung saan kayo pwedeng mas komportable magpadala ng pera sila sa inyo sa utangin. Okay? Kung e-wallet o bank. Siyempre, ayoko magbigay ng bank account. Then, siyempre, bibigyan natin yung e-wallet, yung GCash. Ilipat ko na nga yung GCash ko sa cellphone. Baka nasisilip yung mga transaction ko. My God! Confirm your account yan. Kung-confirm nyo lang, hingi kayo ng verification code sa kanila para ma-access yung OTP, okay? And then, ito pera niyo po ako ng 1,500.
tips, the interest rate will be gradually reduced as you keep a good credit record. So, kung okay kayo magbayad, tataas naman kayo kahit paano kayo tilending. So, baro na. Sinubukan natin talaga kung ito ba ay magbibigay at hindi magre-reject ng ating hihiramin. So, ayan. Pero ito po siya, yung kanyang loan terms is 1,815 in 15 days. Okay? Medyo mas okay na siya kaysa doon sa 7 days na pahirapan talaga na tapos may bawas pa, di ba? Parang okay yan. Hindi ko sinasabing nire-recommend ko sa inyo. Okay siya dahil 15 days at hindi 7 days. And then, yung aking personal payment is May 25 nitong yung buwan na to. O May na nga, May buwan pa. So, 1,815 yung aking babayaran sa kanila sa May 25. Kasi yung total cost daw niya is 315. Pero, pinakita ko naman sa GCash, ayan, get cash na. Sinubukan ko, pinindot ko yan. Kinabahan ako. Then, in review, ibig sabihin, for evaluation pa rin po tayo dito sa FT Lending. Then, hintay ko nga yung 5 minutes na sinasabi niya. Nagulat ako, ayan. May utang na ako. approve po, mga kadyani. Okay? So, ayan, buo ko siyang natanggap, pero maliit lang po. Pero para sa akin, still, mas mataas pa rin siya doon sa ceiling of interest rate na kailangan sundin doon sa ating SEC na 15% lang po per month. Pero kung pag tatanungin niyo po ako kung okay lang ba sa akin yung ganun, as long as kaya kong bayaran, is okay lang naman sa akin na meron siyang 300. Kasi almost 30% for 15 days. Bali, para lumalabas siya is 15% per week o 7 days. Okay? So, yun siya. Yun lang, medyo ang aking downside sa kanya na tubo. Hindi siya talagang as in 15% per month. 30% po siya per 15 days. Okay? Pero dahil revolving credit po siya, maaari pong tumaas yung inyong loan kapag natapos nyo yan at operan pa rin ulit nila kayo ng bagong kanilang loan offer at madagdagan yung inyong credit limit kung sakasakaling magiging good good borrower sa kanila at responsible borrower. So, sana nakatulong ang video ito at yan, may utang na naman ako. Congratulations ka, Johnny. So, sana nakatulong sa inyong video ito. Please subscribe this channel, Sir Johnny 2.0. Legit, honest review ang ginagawa natin dito sa channel na to. Paki-like na rin po, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo at maraming salamat po at hanggang sa muli.